Mga kapuso, panoorin niyo po itong apat na sasakyang ito na bibiyahe mula Europa hanggang China nang walang nagmamaneho, walang driver. Ito po ang mga van na nabuo ng mga engineer ng University of Parma sa Italia. Kahit walang driver o nagmamaneho, kusang umiikot ang manibela, bumababa ang pedal at nakakaiwas sa mga harang. Itong camera at apat na laser scanner ang nagsisilbing mata ng sasakyan. Enerhiya naman mula sa araw ang nagpapatakbo sa computer at iba pang aparato niyan. Mga kapuso, 13,000 kilometro ang lalakbayin ng mga van mula sa Ilan, daraan sa Moscow, Siberia at Gobi Desert bago makarating sa Shanghai sa Oktubre. Sakaling biglang magkabirya, may dalawa namang technician sa loob ng van. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Malungkot na balita, umabot na po sa 4 na milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom nitong nakalipas na 3 buwan. Yan po ang resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Sagot naman ng Malacanang, ilalatag ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation Address o SONA ngayon darating na Lunes ang plano niya para solusyonan ang gutom. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kabila ng mga programa kontra gutom ng pamahalaan, nananatiling mahigit 20% ng mga Pilipino ang nakararanas ng gutom sa bansa nitong nakaraang 9 na buwan. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na ginawa mula June 25 hanggang 28 ngayong taon, 4 na milyong pamilya ang nakaranas ng involuntary hunger sa nakaraang 3 buwan. Halos hindi nagbago ang bilang ng mga nagugutom simula noong December 2009. Tanggap naman ng palasyo ang datos ng SWS. Will be addressed by the SONA, and in fact there will be poverty alleviation programs that will be taken up. One of them, which has already been stated by Secretary Soliman, is the conditional cash transfer. Tumaas naman ang bilang ng mga nagugutom sa Metro Manila at Mindanao ayon sa survey. Ang pamilya Rivera kasama umano sa porsyentong ito. Inabutan namin sa tabi ng Nia Road sa Quezon City ang mag-iina. May sakit ang 4 nilang anak. Bagamat galing na sa doktor, wala naman daw silang maipambili ng gamot. Pagkain nga, hindi raw sila halos makabili. Pag matumal yung biyahe yun, minsan hindi kami makakakain. Paano yung mga anak niya? Wala po, binibilan na lang namin sila ng kanin na tig-7 para makakain lang sila, kahit sila lang, kami hindi. Ang mag-asawa namang Renato at Nene Salcedo hirap ng araw makahanap ng pagkain na aksidente pa. Dahil sa kalye lang natutulog, nasagasaan sila ng isang jeep na nawala ng preno. Dahil sa mga tinamong sugat, magdadalawang linggo na raw silang hindi nakakapagbasura, kaya lalong hindi na sila nakakakain. Wala rin sila binigay. Ilang araw na ako hindi nakakakain ng tama. Mga 3 araw na. Pero maaaring magsilbing inspirasyon ang kwento ni Aling Isusa. Nakatira rin siya sa kalye at nangangalakal ng basura. Pero sa tiyaga at pagpupursigi, 5 sa kanyang 10 anak nakapagtapos na. Ngayon, may pinag-aaral pa siya sa kolehiyo at high school. Abang ako namamatsura, kumita ako ng 100, kumita ako ng 150, 200. Yung 20 pesos, natabi ko. Nakaipon ako ng mga 500, tinda ko ng lako-lako na kung sigarilyo, balot, konti lang punan. Hanggang sa lumago, ayun, naging konting tindahan. Ang mga ulam na kanyang itinitinda sa maliit na karinderya, dito sa maliit na taniman nagmumula. May alaga rin siyang mga pato. Nasa bangketa ka na nga. Hindi ka pa nagsisikap, talagang maghihirap ka, gugutumin ka. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Pinagkaguluhan ng ilang Kapuso stars sa kanilang mall shows sa Cagayan de Oro at La Union. Kabilang sa mga dumating doon ang stars ng Endless Love. Sulyapan natin sila sa Chika ni Lars Santiago. Full force ang Endless Love cast nang bumisita sila sa Cagayan de Oro. Pinakilig ng Dongyan Love Team ang kanilang mga fans. Kasama sina Nadine Samonte at Dennis Trillo. Pinaiyakan ng manghuhula. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Cagayanon. Mayong hapon, mga kapusong Cagayan. Lalo pat matatas sa wikang Bisaya ang mga nag-host. Ang Starstruck 3 Avenger na si Chuck Ali at beauty queen na si Ana Marie Igpit. Nag-showdown sa kantahan ang mga regular ng Party Pilipinas na sina Julie Ann, Glyza De Castro at Francesca Farr.
Tuwang-tuwa naman ang mga manonood sa comedy duo na sina Pecto at Belly Flory na nagpanggapang si Trudis Liit. Trudis! Pero siyempre, kinabog sila dahil present din naman ang tunay na Trudis Liit na si Jillian Ward. Kinanta niya ang kanyang first ever recorded song na Tomorrow. Sa San Fernando City, La Union naman, hindi mahulugang karayom ang CSI The City Mall dahil sa mga fans na excited makita ang kanilang mga paboritong Kapuso stars. Napuno ito nang aabot sa 15,000 manonood. Ang iba pa nga, nagpumilit pang bumaba sa escalator na pataas ang andar. Umpisa pa lang, pampaganang pambungad agad ang ibinigay ng bandang 6 feet long na mainstay sa programang Comedy Bar. Lalong tumindi ang hiyawan nang lumabas na ang pilyang Cherubin Stars na sina Barbie Forteza at Joshua Dionisio. Hindi magkamayaw ang mga fans sa chemistry ng Young Love Team. Humataw din sa dance floor sina Barbie at Joshua kasama ang Scapegoat dance team. Nagkaroon naman ng pa-contest para sa mga loyal Kapuso viewers, ang longest Kapuso Ako Shout. Present din ang CSI Idol Grand Champion na si Julian Luis Emperador. At Party Pilipinas DJ na si Rico Robles. War Santiago, updated sa Showbiz sa Penang. Sinisingil ng Bureau of Internal Revenue ang lokal na pamahalaan ng Makati sa mahigit 1 bilyong pisong buwis na hindi daw nito binabayaran. At maging ang toll ay buwi-buwisan na rin. Bahagi raw ito na pinaigting na pangongolekta ng buwis ng BIR. Nakatutok sila, Alves. Kulang ng 17.5 billion pesos ang tax collection ng BIR mula Enero hanggang nitong Hunyo. 403.47 billion pesos lang ang nakolekta. Hindi naabot ang target na mahigit 420 billion para sa unang kalahati ng taon. Kaya paigtingin daw ng BIR ang paniningil ng buwis. Kasama sa mga sinisingil ang lokal na pamahalaan ng Makati. Mula 1999 hanggang 2004, mahigit 1 bilyong piso raw ang hindi na-remit na buwis ng Makati. Kasama rito ang withholding tax ng mga empleyado roon. Si Vice President Jejo Marbinay ang mayor ng Makati mula 2001 hanggang mahalal na vice-presidente. The case is against the city of Makati. It's not against, it's an assessment on the city of Makati for taxes they did not remit. Whether or not Vice President Binay has other tax liability, it is really a separate issue. Nauna nang sinabi ng Administrasyong Aquino na hindi magpapataw ng bagong buwis. Sa halip papaigtingin daw ang tax collection sa ilalim ng umiiral na batas. Kaya ang toll, hindi na rin makakaligtas sa 12% VAT. Simula August 16, papatawa na ng VAT ang toll sa NLEX, SLEX at iba pang expressway sa bansa. Noong 2005 pa raw dapat sinimulang ipatupad ang VAT sa toll, pero ipinagpaliban ito ng Administrasyong Arroyo. Nakatakdang magpulong ang Toll Regulatory Board at ang stakeholders kung papaano sisingilin ang 12% VAT sa toll. 1 bilyong piso kada buwan ang inaasahang kikitain ng gobyerno rito. Hihirap pa rin ang mga taong bayan. Hindi malaman kung paano gagawin sa pang-araw-araw na pang-supply sa pagkain. Tapos tataas pa yung toll fee. Hindi pa paano nilang yung mga biyahero. Para sa akin, medyo mabigat para sa mga motorista. The President said we should collect whatever taxes is due the government. This is also sending a message that the President has the political will to do what is right. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.